Okay, good day po. This is Brian po from Handpass Remittance Philippines. Ito po yung video explanation and tutorial guide na rin po on how to use Handpass and para saan po yung USIM card and Coco card po na pinamimigay po natin for free, no? Para saan po si Handpass Mobile? Ito po pong blue. Si Handpass Mobile po is a physical SIM card, okay? For 30 days po, kapag na-claim nyo siya kay Handpass, for 30 days po, unlimited po yung call niya, unlimited yung text and unlimited yung data. And then, mag-i-start po yung 30 days natin o yung day 1 ng 30 days nyo sa mismong arrival nyo po sa Korea. That's why kapag nag-sign up po kayo dito sa Handpass office, hinihingi po natin yung inyo pong arrival date and time para po that's the time pa lang na ipapa-activate natin yung SIM card. Okay? So, meron ba siyang mga disadvantage and advantage? Number 1 advantage niya po, syempre, hindi na po kayo required to rent a Wi-Fi packet. Number 1 po yan. Hindi na rin kayo bibili ng SIM card once na nag-visit kayo sa Korea since free na nga po siya for 30 days. Ano lang po, ang description lang natin or yung ating restriction when it comes to SIM card. Number 1 po, hindi siya advisable to hotspot to other device. We highly suggest po na single device lang po yung mag-utilize ng SIM card. Second po, may mga China phones tayo na hindi nakaka-recognize ng Korean SIM card. So actually, nare-recognize naman niya, pero most of the time, ang nagiging problem, kung walang data, may signal. Kung walang signal, meron naman pong data. So yun po yung kadalasan nagiging problem ng mga China phones when it comes to Korean SIM card or katulad sa Handpass Mobile SIM card natin. Yun lang naman po. And another information po, when it comes to activation ng SIM card, kung ang arrival time nyo po sa Korea is gabi or 7 PM onwards, okay? Or ang arrival nyo po sa Korea is madaling araw naman po. Like 5 AM, 4 AM, 3 AM, basta madaling araw po ay dumating sa Korea. Please expect an activation po around 9 AM to 7 PM Korean time. Since yun lang po ang office hours ng SIM card team natin sa Korea. So, let's say for example, dumating kayo ng 11 PM ng gabi sa Korea, expect nyo po na by tomorrow pa siya ma-activate around 9 AM onwards. Same din po sa mga darating ng madaling araw, expect nyo po na ang activation ng SIM card will be done po around 9 AM onwards po. And then, para saan naman po itong Coco card na pinamimigay po natin? Coco card, it will serve as your debit card po sa Korea and transportation card. So let's say for example, gusto mong gamitin sa mga merchants, sa mga mall or stores o yung mga stall po na nag-a-accept ng card payment, you can use po yung inyong Handpass Coco card as debit card payment po, no? Yung question natin is papaano po siya magkakalaman. It will be explained po on the next video. Okay. Dito naman po sa video natin na to, ituro ko po sa inyo kung papaano nyo malalamanan yung inyong Handpass Coco card. Kung mapapansin nyo po, dito po sa Handpass application ko, makikita nyo naman po pag nakalagin na kayo, nakalagay na yung name nyo sa taas. And then may balance yung akin, 6,001. Ngayon po, kung may 6,001 na balance yung Handpass account ko o yung Handpass wallet ko, 6,001 na din daw po yung laman nitong aking Coco card. Okay? So, ibig sabihin po, yung laman ng Coco card is nakadepende sa laman ng Handpass wallet mo or laman ng Handpass account. Yung question is, papaano nyo po siya malalamanan, no? Number 1 po, dito po sa left side ng Handpass application natin, may nakalagay pong add money. Yan. And then, sa pangatlo pong option is add money via convenience stores. Bray, meron namang add money from bank account or add money via ATM and other options. Bakit add money via convenience stores? Lahat po na nandito sa option na to is nasa Korea po. So, ang the best way lang po to cash in sa ating mga tourists is add money via convenience stores. So, pag pindot nyo po ng add money via convenience stores, ito po yung mga convenience stores na partner ni Handpass sa Korea, wherein doon kayo pwede makapag-cash in. So, meron tayong GS25, 7-Eleven, CU, E-Mart, tsaka C-Space, no? Ngayon po, ang pinakamalapit sana na
convenience store paglapag nyo po ng Incheon Airport is CU. So let's say for example, CU, magkano po yung amount na gusto nyong i-top up? Let's say 10,000 won. So lagay nyo lang po yung amount. Okay. 10,000 won. Then next. Okay. Then, lagay nyo po yung 6-digit PIN na ginawa nyo. Okay. So, mag-generate siya ng barcode. Yung barcode po na to, parang normal sa Pinas po. Diba po, kapag nagka-cash in tayo sa convenience store like 7-Eleven, magta-top up tayo, nag-generate ng barcode. Ganito din po dito sa Handpass natin. Mag-generate siya ng barcode. Itong barcode po na to, ito yung ipapascan nyo sa mga teller. Then, babayaran nyo po sila ng 10,000 won. Bray, bakit 8,500 na lang yung papasok doon sa Handpass wallet ko? Okay, dahil po meron siyang service fee na 1,500 won. Okay, so any convenience store po sa Korea, basta mag-top up po kayo sa digital bank, automatic po na ang service charge nila is 1,500 won. Any amount na po yun. Kumbaga yun na yung pinaka-flat rate nila dun sa service charge po nila. So, sa pera po natin, siguro nasa around 60 pesos or 50 pesos po yung 1,500 won. Okay? Ito po, kailangan, pag na-scan siya ng teller, dapat within 5 minutes. Kailangan ma-scan siya, may timer po siya sa baba. Ngayon po, let's say for example, nabayaran mo na yung 10,000 won. Yung 8,500 won, papasok na siya dito sa Handpass wallet nyo. Ito, magiging ano na siya, 14,500. Yung laman dapat ng Handpass wallet ko. Okay, so ibig sabihin po, kung ano po yung laman ng Handpass Pay wallet nyo, yun din po yung magiging laman ng inyong Handpass ATM card o yung Handpass Coco card, wherein pwede nyo nang magamit. Any merchants po sa Korea na nag-a-accept ng card payment, wala po kayong magiging problem dun sa Coco card nyo. Okay? Then next video po natin, tuturo ko naman po sa inyo kung paano mag-top up ng load natin sa transportation kapag gusto naman po natin gamitin like sa subway, sa bus, or sa taxi. So next video po natin, the previous video po, in-explain natin kung paano mag-top up sa Handpass wallet para magkaroon din ng laman si Coco card na pwede mo magamit as debit card. Ngayon po, paano naman po kung gusto nyong gamitin yung card sa transportation like subway, sa bus, or sa taxi? Paano nyo po siya gagamitin? Una po, kailangan muna natin siyang loadan. Pinaka best way po na ma-loadan natin yung Handpass application natin o yung card natin, pwede pong sa subway station, bus station, or sa mga kiosk po na available sa mga loading station ng transportation load. Ibig sabihin po, pwede rin po kayong makipila kung saan po nagpapaload yung mga tao para sa kanilang transportation load. Okay, or transpo card po. Ngayon po, Bribe, how to check? Let's say for example, niloadan ko yung card ko sa debit card at niloadan ko yung card ko sa transportation. Gusto kong i-check kung ilan na lang yung balance. Okay? Ito po siya. So let's say for example po, okay, ito tayo sa Handpass application natin. Gusto nyong i-check, Bray, ilan na lang yung load ng debit card ko o ng Coco card ko at ilan na lang yung load ng card ko for transportation. Dito po sa lower part ng screen nyo, may nakalagay po, Transit Recharge. Okay. And then, Get Started. Yan po. Then, tap nyo lang po yung card. Yung iba po, yung ibang phone like Apple, yung ibang sensor nila nasa ibabaw ng camera. Sa Samsung naman po, nandito sa bandang taas. Yan po. Kita nyo po yung wallet balance o yung Handpass Pay wallet. Yun yung laman ng wallet ko. Yun din yung laman ng debit card ko. Since ang debit card, nakadepende siya sa laman ng Handpass wallet. Yung Rail Plus naman po, ito nasa baba. Okay. Ito naman po yung laman ng
card ko for transportation naman. Kaya may nakalagay na Rail Plus. So, mapapansin nyo po, separate yung load ng wallet balance at separate yung load ng Rail Plus. Okay, Bri, pwede ba yon na yung laman ng Handpass wallet ko, ito transfer ko na lang sa Rail Plus? Actually, pwede po. So, let's say for example, no, 6,000 won yung laman ng Handpass Pay wallet mo. Gusto mong i-transfer sa Rail Plus, pwede po, ilagay nyo lang po yung amount dito ang gusto nyong i-transfer from Handpass Pay wallet to your Rail Plus. Lagay nyo lang po yung amount. Then, pindutin nyo lang po yung recharge card. Then, after nyan, manghihingi po yan ng 6-digit PIN o yung 6-digit personal PIN nyo po. Kayo na po ang maglalagay nun. Then, itatap nyo po ulit yung card. Kaya lang po, for me po, we highly suggest po, much better po na mag-top up kayo sa bus station, subway station, or sa kiosk. Why? Kasi may mga instances po no, nagkakaroon ng problem, lalo na po kapag itinap natin yung card. Minsan po, tinransfer nyo na yung 6,000 won dun sa Rail Plus, pero hindi pa siya nagre-reflect dun sa Rail Plus nyo. So, syempre po, mahahassle po tayo as customer kasi tatawag pa tayo sa customer service ni Handpass or need natin mag-message sa Facebook page to check kung ano naging problem. So, for me po, much better if dun na kayo sa merchants mag-top up like subway station, bus station po, or sa kiosk. If in case magkaroon ng problem yung pag-top up ng load, real time po, face-to-face, pwede nyong i-complain or erase yung concern na hindi pa po pumapasok yung load. Yun lang naman po yung advantage kung face-to-face kayo mag-load ng transportation card nyo. May mga instances po kasi no, kasi pag nag-load po kayo ng card from Handpass Pay wallet to your transit card or transportation card, pag tinap nyo po yung card sa ilalim ng phone, okay, or tinap nyo yung card sa ibabaw ng phone, yung iba po kasi sa Apple dito, sa Samsung naman po dito, no? Pag tinap na po ng customer to, may mga tendency po na mabilis yung pagtap ng customer, ganyan lang, o di kaya ganito lang. Nabawas na po yung load sa Handpass Pay wallet, pero hindi po pumasok sa Rail Plus niya. Okay, hindi po katulad ng face-to-face kayo mag-top up. Mas madali po. Kasi kung sakaling hindi ma-load ng merchant, pwede nyo sabihin na hindi pa po pumapasok yung load. Yun lang naman po yung kagandahan. Okay, paano naman po kung halimbawa, or let's say for example, may naiwan kayong balance dun sa Handpass wallet nyo dito. Actually, ito po yung pinaka-advantage talaga ng Handpass, no? Padating dito sa digital banking. So, let's say for example po, naiwan nyo yung account nyo na may 20,000 won pa or 30,000 won. Okay? Paano mo siya i-refund or ibabalik sa'yo? Pwede nyo pong pinutin yung send money abroad. Okay? And then, select remittance option. Saan mo siya gustong isend sa'yo? So, pwedeng select remittance option, pwedeng bank transfer, select bank. So, lahat po ng bank na meron tayo sa Pinas, pwede nyo pong pasahan gamit yung Handpass application nyo. Okay? Pwede rin po yung GCash. Meron din tayong cash pick up. Meron din tayong mobile wallet. Lahat po ng option na pwede nyong pagsendan ng remittance or ng money nyo is pwede. Bakit po? Ang main business po ni Handpass talaga is to send money, okay, from Korea to other country. Like po sa mga OFWs natin sa Korea, okay, mga workers, okay, most likely ito yung ginagamit nila to send money from Korea to Philippines. Okay, ngayon pa lang po makikita nyo na yung palitan ngayong araw. Okay, and then may service charge po siya na 5,000 won. Pero since newly sign up po tayo kay Handpass, pwede kayong gumamit ng coupon to cover yung service charge. Pinutin nyo lang po yung coupon. Then makikita nyo po yung available na coupon na meron po sa inyo. Para free na po yung remittance nyo o yung transaction nyo. Wala pong mababawas sa inyo na 5,000 won. Yun lang po yung kagandahan sa kanya. Okay, last na po. Disclaimer lang po natin about sa SIM card. Okay. So, may mga instances po na hindi siya gumagana sa mga China phones. Okay. And then, yun nga po, bawal siyang i-hotspot sa other device. Actually, pwede nyo pong i-try, pero mararamdaman nyo po na talagang babagal yung connection niya. And then, isa pa po is kung kayo po ay nakaplan or nakalock yung
phones nyo sa mga like Globe or Smart, yung mga ganyan po, may mga instances po or may chance po na hindi niya ma-recognize yung Korean SIM card. Okay? Yung Coco card po natin, for 5 years po ang validity niya. Okay? So, 5 years mo siyang pwedeng gamitin. Wala po siyang maintaining balance and wala po siyang registration fee. Pero meron po siyang tinatawag na annual membership fee. So, yung annual membership fee po is 5,000 won per year. Okay? Pero hindi nyo po yun babayaran ng cash or hindi nyo po siya kailangan bayaran ng cash kay Handpass. Okay? Automatic po yun madededuct sa inyong Handpass Pay Wallet. So, kung wala pong laman si Handpass Pay Wallet, it's fine. Okay lang po yun. Kung may laman po si Handpass Pay Wallet, expect po natin once a year, may mababawas po na 5,000 won sa Handpass account nyo. Or equivalent nun is 200 pesos po sa money natin. Okay? And then, dun po sa mga newly sign up, yung mga first time mag-a-avail ng Handpass, for the first year po, wala pong madededuct sa inyo na annual membership fee. Okay? Thank you po.